Kinben Book 6, Chapter 63. Makikita nga ang pasimpleng pagsulyap ni Isaiah sa bench ng kalaban. Ang ginawa nga niya ang pagpapapasok kay Mendez ay isa rin sa mga game plan niya na maaari niyang magamit sa mga iba pa nilang laro. Para sa kanya ay ito ang clutch player nila at kitang kita naman sa ginawa nito ang bagay na iyon. Single digit na lang din nga ang lamang ng kalaban at makikita na nga lang ang marahang pagkuyom ni Vicinal dahil sa naganap na sequence ng plays sa huling 20 segundo ng quarter. Okay ka lang ba, Boss Kobe? Bigla ngang winika ng player na katabi niya na si Rex Cabagnot. Tila bumalik naman sa realidad si Vicinal nang marinig iyon. Tumango nga siya at sinabing ayos lang. Babawi tayo sa second half. Sambit nga ni Kobe at makikita nga rin ang marahang pagsulyap sa kanya ni Coach Stan. Ang Mendez na iyon. Sabi na nga lang ni Coach Stan sa sarili, kung maglalaro iyon, kailangan paghandaan namin ang bilis niya dahil 2 quarters siyang hindi naglaro. Ito ba ang plano ni Cervantes? Ang magkaroon ng fresh na ace player sa second half? Napatingin tuloy siya sa kanyang mga reserba at kung pagmamasdan ay tila wala na siyang ibang naiisip na tumapat kay Mendez kundi si Valencia at Vicinal. Si Jimmy ang best defender ko. Pero ang mga ginawa sa kanya ni na Romero at Flores kanina, imposibleng hindi iyon magagawa ni Mendez. Ang lalim nga ng iniisip niya at napatingin nga siya kay Dave Padua. Depensa ang kailangan namin sa pagkakataong ito. Nasabi na nga lang niya sa sarili at mukhang kailangan daw niyang isakripisyo muna ang playing time ni Clay Marasigan. Huminga nga ng malalim ang coach ng QC dahil alam niyang sa pagpasok ng second half ay pwedeng maglaro na rin si Magbuo. Bigla nga rin niya itong naisip at dito niya napagtanto na dahil siyam na puntos na lang ang lamang nila ay posibleng dito na humataw ang Calapan City team. Mas mahusay na sentro si Kurt kaysa kay Julie. Kaya kung papasok si Magbuo ay siya ang ipantatapat ko. Ang problema ko lang ay si Ibanez. Iiwanan lang niya si Rex kung mabilis ang pace ang gagawin nila. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Stan na masyadong napapaisip sa pagkakataong ito. Ang ginawa kasi ni Mendez ay tila ba pinakita nito sa kanya ang gagawin nito sa team niya kung maglalaro na ito mamaya. Samantala, mula naman sa bench ng Calapan ay makikita nga ang kalmadong atmosfera na nagmumula roon. Matapos nga nilang mapababa sa 9 ang lamang ng QC, ay isang napakalaking boost na ito sa magiging momentum nila sa second half. Si Isaiah nga ay nakaset na ang lineup na ipapasok sa second half at batid niyang hindi na mapakali ang coach ng kalaban dahil sa ginawa ni Mendez. Handa na kaming harapin ang Pampanga sa Friday. Sabi nga sa sarili ni Isaiah na pasimpleng pinagmasdan ng kanyang mga players. Karamihan sa mga ito ay natauhan na sa mga kailangan nilang gawin at sigurado siyang magiging seryoso na sa practice ang mga ito, lalo na nga si Maki. Kailangan ko ikaw, Maki, sa game natin against Pampanga. Kaya dapat ay game ready ka sa araw na iyon. Wika pa nga ni Isaiah sa isip at dito na nga niya sinabi ang kanyang magiging lineup para sa simula ng second half. Magandang subukan ko ito ngayon. Hindi para magkaideya ang mga makakalaban namin, kundi upang may ngiting wika pa nga sa sarili ni Isaiah dahil makikitang napaseryoso ang mga players niya dahil sa sinabi niyang maglalaro sa simula na 3 quarter. Natapos na nga ang halftime break at ang mga players ng ibang teams ay napaseryoso nang makita ang lineup na ipinasok ng Calapan City. Ang ilan nga ring audience ay napatutok na ng mabuti dahil ang pinakamaliit na player sa liga ay maglalaro na rin daw sa wakas. Nag-e-eksperimento ba ang coach ng Calapan? Minamaliit ba niya talaga ang team ko? Tanong na nga lang ni Coach Stan at napatingin nga siya sa kanyang mga players na ipapasok. Si Padua, Valencia, Vicinal, Cabagnot at Bondok nga ang kanyang starters para sa second half. Huwag kayong magpapatalo. Tayo ang dapat manalo sa game na ito. Seryosong bulalas nga ni Coach Stan para palakasin ang loob ng kanyang mga players na isang malakas na oo naman ang itinugon.
Kasunod nga rin noon ay ang pagkawala ng malakas na cheer mula sa mga supporters ng Quezon City. Sumilbato na nga ang referee at ibinigay kay Bondok ang bola para sa inbounding. Sa QC nga ang unang possession sa ikatlong quarter at sa pagsambot nga ni Valencia sa bola ay dito na nga napaseryoso ng si Mendez ay nasa kanyang harapan na kaagad. Ang player na ito, ang ace player ng Kalapan. Sabi nga sa sarili ni Valencia na agad na napatingin sa kanyang boss Kobe na mabilis na lumapit sa kanya. Kumaliwa nga si Jimmy at dito na nga bumangga si Mendez kay Vicinal sa panimulang screen na ibinigay nito. Physically ninyo si Mendez. Ito nga ang sabi ni Coach Stan kanina sa kanila. Sa pagbangga nga ni Ricky kay Kobe Vicinal ay napaseryoso kaagad siya nang may kasamang pasimpleng tulak ang ginawa nito sa kanya. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa akin kanina. Sabi pa sa sarili ni Vicinal na bumigla ng takbo at layo kay Mendez nang si Valencia ay mabilis na huminto sa harapan ni Ibanez. Isang bounce pass ang ginawa nito papunta sa kanya at sa pagsambot niya sa bola ay alam na kaagad niya ang posibilidad na maistilan siya ni Mendez. Lumampas nga si Mendez kay Vicinal at nang mapatingin si Kobe ay bigla nitong hinila ang bola at hinawakan. Isang mabilis ngang step back ang ginawa nito. Lamang pa rin ako kung height ang pag-uusapan. Sabi nga ni Vicinal sa sarili at pinakawalan niya ang isang fade away jump shot na hindi naman napigilan ng kanyang defender. Ito raw ang advantage niya kung si Mendez ang babantay sa kanya. Kailangan na lang daw niyang mag-ingat sa bilis nito, pero kung mauunahan naman daw niyang tirahan ito ay imposibleng mablock daw siya nito. Hinalit nga ng bola ang basket at nagwala kaagad ang crowd ng QC matapos ang pagpuntos kaagad ni Kobe Vicinal. Makikita pa nga ang pag-atras nito habang nakatingin kay Mendez. Tinitingnan niya kung may magiging reaksyon ito kaso wala. Ngayong nasa Kalapan na nga ang bola ay dito na nga makikita ang pagtakbo ni Padua para sa help defense laban kay Mendez. Si Coach Isaiah nga ay napatingin sa nangyaring iyon kaso alam niyang natuto na si Mendez sa ganitong senaryo. Agad na nga niyang ibinato ang bola kay Maki Romero na sa pagsambot ay agad muling hinabol ni Padua. Sa pagtawid nga ng bola sa gitna ay muling ibinalik ni Maki ang bola kay Mendez na pagkasambot ay biglang ibinato sa kakampi niyang sinasandala na si Rex Cabagnot. Marahang napaseryoso nga si Marlon magbuo nang sambutin niya ang bola. Kasunod nga noon ay ang paggalaw ng kanyang isang paa palayo. Humarap siya sa basket at sa paghabol ni Cabagnot ay dito naman napaseryoso si Bondok. Nakita nga nito ang footwork ni Magbuo at nagawa nga nitong lampasan si Cabagnot na napahabol agad sa likuran nito. Sa pagdating nga ni Marlon sa tapat ng basket ay makikita nga ang sabay na pagtalon ng dalawang big man ng kalaban. Napakagat niya ang dalawang kalaban sa fake niya. Sambit na nga lang ng sentro ng Makati na si Quintos. Ang mga sentro naman ng ibang teams ay napakuyom sa pangyayaring iyon at sa pagbaba ni na Bondok at Cabagnot ay doon na nga tumalon si Marlon na walang kahirap-hirap na inilagay sa basket ang bola. 61-52 nga ang score matapos iyon at sa pagsambot naman ni Valencia sa bola mula sa inbound pass ni Bondok ay dito na nga napatakbo si Padua at Vicinal. Mula nga sa tabi ni Magbuo ay biglang lumitaw si Mendez na naka-steal kaagad mula kay Valencia. Ang bilis noon at dito na nga makikita ang paghabol ng tatlong players ng QC sa may hawak na sa bola na si Mendez. Hindi ito maganda. Sabi na nga lang nila Serna ng Pampanga. Ang mga salitang ito ay para sa team ng QC dahil sa paghabol ng mga players nito kay Mendez ay doon nga ibinato nito ang bola papunta sa ilalim ng basket na kung saan ay naghihintay ang sentro ng Kalapan na si Hernandez. 2 puntos na naman nga para sa Kalapan ang naganap at dito na nga makikita ang pagkuyom ni na Valencia at Vicinal na nasa harapan ni Mendez na basta na lang sila iniwanan. Si Padua naman ay napaseryoso dahil tila mas lalo raw nga talagang gumaling ito
kung ikukumpara noong nasa Bulacan pa sila. Patunay lang daw ito na hindi talaga ito tumitigil sa pagpapagaling nito sa paglalaro. Mukhang tuto pa rin talaga niya ang bagay na iyon. Sabi na nga lang ni Padua sa sarili. Si Coach Stan naman ay napasigaw na lang sa kanyang mga players na huwag magpa-apekto sa ginagawa ng kalaban. Kobe, ikaw ang ace player ng team. Hindi ka pwedeng basta tumunganga. Napakuyom naman si Vicinal nang marinig iyon. Napahinga nga siya ng malalim at agad na hiningi ang bola mula sa inbounder. Hindi pwedeng ganito. Kailangang sirain ko ang momentum ni Mendez. Ako lang ang pwedeng gumawa nito. Sa pagdating nga ni Vicinal sa side nila, ay agad na humarang sa kanya si Ibanez. Mabilis namang lumapit si Valencia sa kanya para sa screen at sa pagkakaroon ng palitan ng defender ay inatake na nga niya ang depensa ni Mendez. Ginit-git nga niya ito at binigla ng paghinto. Hindi ka aabot sa akin kapag ganito. Sabi nga ni Kobe sa sarili at isang step back fadeaway shot naman nga muli ang kanyang pinakawalan na humalit na naman sa basket. Hindi mo ako kayang depensahan, Mendez. Bulalas pa nga ni Vicinal at nilampasan nga lang niya si Mendez na tila walang pakialam sa sinabi niyang iyon. Parang ganito rin nga raw ang ginawa sa kanya ni Romero kanina nang yabangin niya ito. Hindi nga siya natuwa rito kung kaya hinabol niya si Mendez at makikita naman na ang bola ay si Maki ang sumambot. Nakita nga rin ni Maki ang pag-iwan ni Vicinal kay Ibanez kung kaya sa pagdating nila sa side ng Kalapan ay agad niya itong pinasahan. Si Valencia na nga ang defender ni Ibanez at sa paghawak nito sa bola ay agad niyang hinarap ito. Si Magbuo naman ay mabilis na lumapit para sa screen at sa pag-abande ni Carlo ay dito na nga nagdilim ang kanyang paningin. Si Kabagnot nga ang kanyang naging defender na agad nga niyang nilampasan. Hindi ka aabot sa akin, sabi nga ni Ibanez at hindi nga natuwa ang player na may berdeng buhok sa narinig niyang iyon. Hinabol niya si Carlo kaso nang papalapit na siya ay napadiretso siya. Si Carlo naman ay napangiti at dito na nga makikita ang pagtalo niya sa ere para sa isang bank shot na nagbigay ng 2 puntos para sa Calapan City. Napakuyom naman si Kabagnot at nang tingnan niya si Ibanez ay wala na nga kaagad ito. Si Kobe naman ay agad na hiningi ang bola mula sa inbounder. Sa pagharap nga niya ay inaasahan na niyang narito si Mendez kaso walang defender ang nasa tapat niya. Ang mga players nga ng Kalapan ay nasa side na ng QC at nag-aabang. Si Coach Isaiah nga ay napangiti sa ginagawa ng players niya na diversion tactic sa depensa. Ito nga ay ang alternating style of defense. Ayaw nga niyang mag-focus sa isang klase ng depensa ang mga ito. At isang paraan niya ito para hindi sila basta-basta mapag-aralan ng kalaban. Sa pagdating nga ni Vicinal sa side nila, ay agad siyang hinarangan ni Ibanez. At dito naman nga makikita ang pagtakbo ni Valencia upang magbigay ng screen para rito. Si Mendez naman ay napangiti ng marahan dahil ngayon nga ay si Vicinal na muli ang nasa kanyang harapan, ang ace player ng QC. Si Kobe naman ay mabilis na umabante at nang makita niyang hindi siya hinarangan ni Mendez ay dito na nga siya dumiretso. Mukhang alam mong hindi mo ako kayang depensahan, sabi nga ni Vicinal sa sarili at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay napahinto na lang ang momentum niya dahil sa pagtaas ng mga kamay ni Magbuo. Nagulat naman si Kabagnot sa nangyaring iyon kung kaya't napasigaw siya sa kanyang boss Kobe. Nagdilim naman ang paningin ni Vicinal at dito na nga niya inatake ang depensa ni Magbuo. Naroon na nga ang kaseryosohan sa ace player ng QC. Kaso sa pag-dribble niya sa bola ay bigla na lang itong nahinto nang mula sa dribbling side niya sa kaliwa ay naroon na nga si Mendez na napabalik na ang bola sa possession nila. Isang steal mula kay Mendez. Hindi lang iyon, tila nga alam na rin ni Ricky kung nasaan ang kanyang mga kakampi. Sina Maki at Carlo nga ay tumatakbo na papunta sa side nila at dito na nga napasigaw si Coach Stan. Ibinato nga ni Mendez ang bola kaso lumitaw si Valencia sa ere sa kanyang harapan. I-intercept nito ang pasa ni Mendez kaso lumampas ito sa kanya. Isang fake pass lang ang ginawa ni Mendez na bigla na lang pinatalbog ang bola. Si Vicinal naman ay napakuyom na lang
at si Padua nga ay tumakbo para harangan si Mendez, kaso sa paglalapit ng dalawa ay siya ring pagdaan ng bola sa pagitan nila. Isang malakas na bounce pass ang ginawa ni Mendez at sa pagdiretso ng bola ay doon naman ito sinalo ng palad ni Romero na napangiti na lang nang tumalon palapit sa basket. Isang libreng layup nga ang kanyang ginawa at dito na nga napatayo ang mga players ng Kalapan sa bench nila dahil lilima na nga lang ang lamang ng QC. 63-58 ang score at dito na nga napasilbato ang referee dahil napatawag na nga ng agarang timeout si Coach Tan upang pigilan ang momentum na binubuo ng Kalapan City. Mendez, Romero, Ibanez, Magbuo at Hernandez. Ang lineup na ito ba ang gagamitin nila sa laban natin sa kanila sa Friday? O nililinlang mo lang kami, Isaiah Cervantes? Bulalas na nga lang sa sarili ng babaeng coach ng Pampanga Lanterns. Hindi pa umi-score si Mendez at parang ipinapakita niya sa marami kung ano ba talaga ang role niya sa team ng Kalapan. Ang isang point guard. Seryoso namang winika nila Serna na marahang kumislap ang suot na salamin. Isinara na nga niya ang kanyang notebook at itinago ang hawak na ballpen. Mukhang hindi ko na kailangan pang i-notes ang gagawin nila sa labang ito. Seryosong wika na nga lang din niya sa sarili na napatingin kay Mendez. Nang napatingin kay Mendez, kailangang paghandaan ko ang Mendez na ito. Kinakabahan ka na ba, Labo? Sa makakatapat mo sa sunod nating game na si Ricky Mendez? Seryosong bulalas naman ni Mark Parcon na ikinadilim naman ang salamin ng mata nila Serna. Bakit ako kakabahan? Team game ang laro natin at ikaw ang sasalo sa akin kapag pumalpak ako. Seryosong wika naman nila Serna at doon na nga makikita ang pagngiti ng dalawa na tila ba sila lang ang nagkakaintindihan sa mga pinag-uusapan nila. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.